po natin ilay yung hands natin kay Pastor Mark at sabihin, Pastor Mark, you are the source of blessings. Pastor Mark, you are the source of blessings. Amen. So, pakibati yung mga kasama mo, you are the source of blessing. Tama na. Okay na to. Okay na to. Okay, so salamat sa Panginoon at gusto lang natin i-welcome yung mga kasama ni Leia, si Ashley, tapos si Rika, tama ba? Rika, and then si Leonard. So, salamat sa Diyos kasi kayo ay narito para tumanggap ng kanyang salita and bukod sa lahat, kayo ay nandoon sa plano ng Diyos. And syempre, salamat din kay Leia kasi siya yung naghata, no? Namilit. Diba? So, salamat sa buhay ni Leia kasi gusto ni Leia na maibalik yung worship sa buhay niya. Amen. So, and anyway, mamaya let's have 15 minutes meeting after nito. So, hopefully wag mo na kayo uuwi. Na? So, bawal po muna agad umuwi. And yung message na pag-aaralan natin ngayon is about New Believers 24. Wait lang, sorry. Ayan. So, itong mensahe na to ay hindi lamang po ito applicable sa new believers, lahat po tayo. So, I don't know kung kinukonsider nyo yung sarili nyo as new believer or the old one, but this message is very important kasi makakatulong din po sa atin kung paano natin may help yung sarili natin as new believers and paano naman natin matutulungan yung mga bagong nagsisimula pa lang sa pananampalataya sa Diyos. So I hope magkaroon tayo ng new answer, mabigyan tayo ng Diyos ng panalangin patungkol sa mensahe na ito. Amen. So sa ating introduction, ano po ba yung kailangan natin maintindihan? Ano ba yung kailangan natin ma-enjoy? And ano ba yung kailangan nating matanggap bilang mga new believer or mga old believer? So yung iba rito mga inugatan na, yung iba rito matatanda na sa pananampalataya. But importante pa rin na naiintindihan talaga natin yung mga bagay patungkol sa Diyos. So what are the things that we need to understand, we need to enjoy, and then we need to receive? And ano ba yung mga bagay na nangyayari na sa buhay niyo ngayon? You need to ask yourself, bilang isang believer, bilang isang anak ng Diyos, ano ba yung bagay na nangyayari na talaga sa akin ngayon? Ano ba yung bagay na kumikilos na talaga ang Diyos sa buhay ko? And you need to have an answer po para dun sa bagay niyo. Amen. So, hindi tayo isang parang church member na pagtapos is nawawala na. So, marami pong gano'n na they are attending church pero nawawala sa kanila yung pangako ng Diyos. Nawawala sa kanila yung covenant. Pero they attend church. So, tayo bilang member po ng Philippine Joyong Church, ayaw hindi sa atin mawala ito. No, we are not here because Sunday kailangan magsimba. Hindi tayo gano'n. Hindi po tayo parang religious or hindi tayo mga church goer lang. So, bilang mga new believer, we have to understand ano ba yung 24 hours sa buhay natin. Sa isang araw, meron 24 hours. And we need to understand that. May na-share po si Reverend Yu na story. Meron siyang kaibigan na sobrang gwapo, nabanggit niya doon, dahil sa kanyang physical appearance, sobrang kilala siya ng lahat. Pero, nagpupunta siya sa isang simbahan, pero maraming nangyayaring struggle sa kanya. Kasi nagkakaroon siya ng ibang motive. No? Sobrang tagal niyang pumupunta sa isang simbahan, pero mali yung kanyang mindset. Yung mindset niya is parang hindi niya hinahayaan na kumilos yung Diyos sa buhay niya. Kaya nagkakaroon pa rin po ng failure or pagkabigo. So tayo, hayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Diba? Hindi yung sarili lang natin yung masusunod. Sa ating introduction, God absolute plan. So ano po ba yung isang tiyak? Pag sinabing absolute, tiyak na plano ng Diyos
sa buhay ko. Diba? Kung babasahin natin yung sa baba, yung verse 11 na lang, may mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos. So isa po sa plano ng Diyos sa buhay natin is makita yung kahangahangang ginagawa niya sa atin. Yun dapat yung nag-display sa buhay natin. Kahit anong ginagawa natin, nakakapagbigay tayo ng glory. Nakakapagbigay tayo ng karangalan sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa kanyang pangalan. Diba? Pag nakita tayo ng tao, they will encourage, no? Magkakaroon sila ng kalakasan na maniwala ulit sa Diyos. Bumalik ulit sa Diyos. Magkakaroon sila ng ganung piling. Regardless kung mas maganda kung dito sa church natin or regardless kung saan. Pero magsimula ulit yung kanilang restoration po ng buhay nila dahil sa plano ng Diyos. Diba? Meron akong kilala na ang pangalan niya hindi ko na lang papangalanan kasi kilala niya. Diba? So, sabi niya ayoko magsimba, parang ayoko na po kasi magsimba kasi sobrang, parang suspicious na siya sa mga simbahan. Pero tingin ko yung simbahan niya naman, parang wala namang something, fishy. Sabi niya gano'n. So, na-open ako. May mga ganun po talaga. Hindi ako na-open, naging concerned ako. Kasi may mga ganun po talagang tao na minsan, ayaw na lang nilang magsimba kasi nagkakaroon sila ng, instead na nagiging masaya sila, nagkakaroon po sila ng worries, nagkakaroon po sila ng mga, parang worst case scenario, nagkakaroon sila ng burden. Hindi ko alam kung ano yung tamang sagot. No? Sabi nga nila, huwag ka daw tumingin sa tao. Totoo naman po yun. When we go to church, hindi po tayo dapat tumingin sa tao. Pero kailangan din kasi na maging maayos yung atmosphere po sa loob ng simbahan. Lalo po pag may mga new believer. So, importante po yun sa atin. Tayo po yung magiging model. No? Tayo mismo yung magiging model. Kilos at galaw mo pa lang, makikita nila na itong tao na to kasama niya ang Diyos. Itong tao na to naniniwala siya sa Diyos. Kasi kagaya ng nangyari kay Joseph, di ba? Ano sabi ng Haring Potiphar? Saan pa kami makakakita ng tao na sinasamahan ng Diyos? Dapat ganun yung term nila sa atin. Di ba? Makita din si Abigail. Saan pa kami makakakita ng tao na sinasamahan ng Diyos kasama ni Abigail? Diba? Ganun yung mga confession dapat ng tao sa atin. Very important po ito. No? And number 2, yung God absolute calling. So, we have to understand, we need to enjoy, and kailangan din na tumanggap tayo ng kasagutan tungkol sa mga bagay na ito. Diba? Basahin ko po yung verse sa Acts 9, 10, and 15 na lang yung babasahin ko. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sa 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Amen. So, napaka-importante na tayo bilang believers, new believers man o hindi, dapat alam natin na tayo ay pinili ng Diyos para minsan sa calling din ng ibang tao. Diba? Kagaya ng nangyari kay Ananias. No, pwede tayong maging Ananias na tayo gagamitin ng Diyos para dun sa Pablo. So, pero dahil kay Ananias, nagamit si Pablo for world evangelization. No, hanggang ngayon, nakarating sa atin yun, umabot sa atin yun. So, huwag nating dedmahin yung calling sa atin ng Diyos. Huwag nating i-ignore yung pag tayo ay tinatawag ng Diyos. Diba? Dahil kay Ananias, yung world evangelization ay naganap, and sabi ko nga,
depende kung tayo ay magiging Ananias o tayo mismo si Paul. Ang importante is nagkaroon tayo ng obedience sa pagtawag sa atin ng Diyos. So dapat ito yung maging parang turning point, na turning point ng ibang tao sa pamamagitan ng buhay natin. Amen. So, and then, God absolute power. God absolute power, basahin ko yung verse 10 hanggang 12 na lang. At nagsabi, ikaw na anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? 11. Ngayon paparusahan ka niya. Mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita ng liwanag. Noon din naramdaman ni Elimas na parang tinampan ng maitim na ulap ang kanyang mata at siya'y naghanap ng taong maakit sa kanya. 12. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at umanga sa katuruan tungkol sa Panginoon. So, bilang mga believer or new believer, kailangan alam natin na binigyan tayo ng power to destroy yung work ni Satan, to destroy yung masamang espiritu. Palayasin nyo na lahat ng masamang espiritu. Diba? Sa buhay nyo, sa bahay nyo, kahit saan. Ang mahalaga, alam mo na I have power in the name of Jesus to destroy lahat ng work ni Satan. Very important po yun. And then number 4, God absolute devotion, verse 14 hanggang 16. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang itinapangaral ni Pablo. Nang magpabautisyo siya ang kanyang buong pamilya, pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo na ako'y tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kaya hindi namin napahindihan. So, God also, tinawag tayo ng Diyos dahil meron din siyang gustong ipagawa sa buhay natin, kagaya nung nangyari kay Lydia. Si Lydia po, in-offer niya yung buhay niya para sa mga evangelists. Diba may Lydia po tayo dito, no? Shout out po, flex ko lang po yung Team Lydia. No? Sila po yung tumutulong sa mga children pag Saturday. No? We have English class. Ang tawag po sa grupo ng kababaihan namin dito ay Lydia. Kasi Lydia po, naging model po siya para tulungan yung mga tao ginagamit ng Diyos. Naging faithful servant siya. Yung isang lingkod na mapagkakatiwalaan. So tayo din po, tayo ay isang lingkod na dapat po tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat, minsan may mga inuutos po kami sa inyo. Thank you po pag alam ko pagod din mga estudyante, si Jamaica, kami nautusan. So, nagpapasalamat po kami kasi hindi po kayo nagdadalawang isip pag meron po kami pinapagawa. Gusto namin, kailangan kasi isa po tayong team, isa po tayong body. Hindi lahat pwedeng puro kamay, hindi lahat pwedeng puro ulo lang. Kaya may kanya-kanya po tayong ginagawa. So, importante po yun. Kagaya po ng ginawa ni Lydia. So, ito po yung dapat maging panalangin natin. Diba may kanta tayo yung Within Me? Sabi doon, I pray to help the evangelists. Diba? And restore the future generation. So, importante na magkaroon tayo ng ganong klaseng prayer na makatulong din po. Diba? Number 5, God Absolute Covenant. Sa Acts 17:3, sabi dyan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito ay pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. So ito po yung pinaka-accurate covenant na binigay sa atin ng Diyos.
Kaya nga hindi natin ito pinapalitan eh. Diba? Kasi yan talaga yung pinangahawakan nating covenant. At kailangan natin itong panghawakan, then huwag na nating alisin to. Pag nawala sa'yo na yung covenant na si Jesus ang Kristo, para kang yung Israel na nangyari sa kanila. Nawala sa kanila yung covenant of God, kaya sila ay nahirapan. Diba? Sila ay nag-scattered, sila ay nasakop, sila ay nakaptive. Kasi binigay sa kanila yung promise of God. It's just that hindi nila yon pinanghawakan. Na-ignore nila yon. So, ganun din. We have this covenant. We just have to hold on to it. Diba? Para yung regalo eh. Pag binigyan ka ng regalo, di ba ngayon sobrang binavalue natin yung cellphone. Ingat na ingat tayo. Diba, parang minsan kahit wala akong pagkain, basta may cellphone ako eh. May ganun, di ba? Kahit di mo na ako matulog. Kasi sobrang valuable yun. Kaya lagi tayong para na natin yung cellphone natin. So, huwag tayo magpakain sa sistema, no? Panghawakan natin yung covenant na binigay sa atin ng Diyos. And then last na yung God, absolute mission. So, ano yung mission na to? Basahin ko yung verse 4 sa Acts 18. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga. At sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo man o Griego. So, ano yung ating mission? Mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Hindi ka naman nagbabahagi ng masama eh. Hindi ka naman yung nagbabahagi ng scam eh. Hindi ka naman nag-i-scam ng tao. Di ba I don't know, hindi naman lahat, pero sa ako, na-scam po ako ng networking dati. Di ba? Ang gagaling nilang magsalita, nag-share sila ng kung ano-ano. So tayo, we have this mission na mahikayat yung mga tao sa pananampalataya. Kagaya ng ginawa ni Pablo sa araw ng kanyang pamamahinga. That time po kasi si Pablo tumutulog siya doon eh. Kaya pag day off niya, hindi na siya nagpapahinga. Ginagamit niya yung time na yun para mahikayat yung mga tao. Hudyo man or Griego. Ang ibig sabihin ng Hudyo or Griego, lahat. Yung mga taong ng hawak ng Panginoon Diyos. Anyone. No? Anyone. So ito yung ating God absolute mission. And then sa number 2, so yung imprint, root, and nature. So pag naintindihan na natin yung God absolute plan, covenant, calling, mission, power, pag naintindihan, na-enjoy na natin yan, bagay na yan, ito ay tinatawag na nating imprinting. Kumbaga, isinasabuhay na natin ito. Nagro-root na siya sa atin, and then nagiging nature na natin siya. Yun yung nangyayari. So, and then yung buhay natin ay magiging testimony, testimonya. Diba? So, importante yung mga tao na hihikayat sila dahil sa nakikita nila sa buhay mo. Very important po yung testimony ng ating buhay. Dapat yung mga tao ay namumove mo because of your life testimony. Ibig sabihin nun, tumatanggap ka ng mga answer, and because of you, yung mga tao is nagkakaroon ng turning point. Like for example, si Leia, di ba? So, dahil sa kanyang testimony, this day maaring turning point ng buhay ng mga kasama niya. Di ba? We don't know, but it can be a breakthrough o yung turning point ng buhay nila. So, very important po yun. Number 3, bilang mga believers, old and new, di ba? Old and new, we have to plan yung tinatawag po na spiritual DNA. So very important po na tinutulungan natin sila na mabago yung kanilang DNA. So, ibig sabihin, ma-encourage natin sila to have faith with only Jesus, only the Holy Spirit, only the kingdom of God. So that hindi sila mag-struggle along the way. Hindi sila mahihirapan. So, dapat ma-remind natin sila about this important promise of God. Basahin ko yung
verses yung John 19:30, 2 Corinthians 5:17, and Galatians 2:20. Sabi dyan sa John 19:30, yung last part, yung first part, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Diba? Ano yung huling salita na sinabi ni Jesus? Tapos na. Diba? Tapos nawalan na siya ng hininga. So, tinapos siya na lahat. Diba? Huwag na natin umpisahan ulit. Minsan, alam na natin, tinapos na ni Jesus pero gusto mo ulit from back to zero, ganyan. Diba? From the start. So, alalahanin natin yung pangako ni Jesus, tinapos ko na. Diba? So, huwag na tayo ulit magsimula. And ano pa? Binasa natin to kanina. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili. So, dapat ito yung maging confession natin, no? Maging natin to, panghawakan natin itong mga pangako ng Diyos. I-send ko to sa inyo. I-send ko to mamaya para check ko yung mga nyo. Diba? So, send ko na lang. Pasend na lang sa lahat. And for our main, confirm our identity. So, i-confirm natin yung ating identity. Ano ibig sabihin nun? We have to believe in Jesus' important promise. Diba? John 14:6, alam na natin to. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, hindi po ako yung nagsalita nito, hindi po si Pastor. Ito po ay pangako ni Jesus. Siya yung way, truth, and life. So, wala sa iyo si Jesus, very simple, wala kang way, wala kang truth, and wala kang life. No? Siguro physical meron, pero spiritual wala. Kasi kung wala si Jesus sa buhay mo. Then John 14:6, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, will guide us 24 hours. Ang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin 24 hours. Choice mo na lang kung gugustuhin mo yun. Diba? It's your choice. Diba? Ano pa? Yung Holy Spirit, yung magre-reveal sa atin kung ano yung mangyayari sa future. Diba? For sure, hindi ko alam kung clear na sa inyo ano yung mangyayari sa future nyo. But you need to ask yung feeling and guidance of the Holy Spirit. So that you will know kung ano yung magiging future nyo. So, huwag kayong mag-ask kung kani-kanino. Huwag kayong palaging call a friend. Ano ba mangyayari sa buhay ko? Diba? Hindi ganon. The Holy Spirit will reveal even yung future po natin. No? Napaka-importante na pinangahawakan po natin ito. And then yung Acts 1:8, very na sa atin familiar. When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witness. Pangako po yun ni Jesus. Bago siya umakyat sa langit, ito po yung sinabi niya sa kanyang mga disciple. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. So we just have to believe in this promise of our Savior. So huwag po tayong mag-alala. Huwag po tayong masyadong magtawag doon, overthink. Sakit natin minsan yun nag-overthink tayo. Diba? Huwag po tayong mag-alala kasi the Holy Spirit is our counselor. Diba? Huwag lang natin siyang i-ignore. Huwag lang na natin siyang i-deny. So, very important po. And number 2, time of holy
meditation. So, palagi po natin itong naririnig, no, sa mga regular members ko. Palagi po natin naririnig itong tatlo, yung morning, yung daytime, and yung night. So, pag tayo ay nagkaroon, pag bilang isang new and old believer, kailangan mag-start na tayo ng ganitong routine, ganitong lifestyle. Ano po ba yung routine nyo sa araw-araw? Ano yung palagi nyong ginagawa? Ano yung daily things na parang sa isang araw dapat nagagawa niya siya? So ito na yung simula. Baka ito na yung sign na palagi natin itong naririnig kasi baka hindi pa natin ginagawa. Di ba? Baka sa Sunday ito ulit. Di ba? Kasi hindi pa natin ginagawa. So morning, realistically pray. Di ba? Manalangin ka realistically. Yung totoong panalangin. And then, daytime, changing all things in prayer. Okay. So, yung lahat ng nakikita mo, kung sino man yung nakikita mo, friend mo yan or kaaway mo yan, lahat ng iniisip mo, i-change mo siya sa panalangin. Na kung kaysa mainis ka, kaysa magalit ka, ipag-pray mo na lang. Ganun dapat yung ginagawa natin. Ngayon sa Pilipinas, ang daming social media about kay Duterte, kanya-kanyang opinion. Ako, ayoko lang kasi mapapagalitan ako. Ayoko lang maganda ng opinion. Pero ang pinaka-importante, pray. No? Ipag-pray natin, even yung mga leaders ng bansa. No? Kahit po ngayong election, we have to pray for the new leaders ng bansa. Ayun na yung best thing na magagawa niyo. Huwag na kayong sa social media. Diba? We need to pray. And then yung night, find the answer. So sa araw na yon, ano ba yung kasagutan na tinanggap ko? So magkaroon ka, sinabi ko last week, di ba, parang meron kang daily journal. Ano yung prayer mo sa umaga, ano yung mga bagay na kinonect mo sa panalangin, and ano yung kasagutan na tinanggap mo. Very important po yan. So, I hope we can try this month, this week. Try lang natin, 1 month or 1 week. Try lang natin. Let's see kung paano kikilos ang Diyos. Walang masama. Saglit lang yon. Hindi, baka sabihin niyo wala po kaming time. May time po tayo lahat. No? We need to make time. So, very important. And last, number 3, new beginning. So, pag tayo po ay naniwala sa covenant or promise sa atin ni Jesus and nagkaroon po tayo ng holy meditation, tayo po ay tatanggap ng pagpapala for new beginning. Bagong simula. Ano yung pong ibig sabihin nun? New life, new heart, diba? Ano ba? Lahat. Sabi sa kanta, diba? Isang pusong dalisay. Diba? Basagin na natin yung puso nating bato, palitan natin ng pusong dalisay. So, very important po yun. No? Basagin na yan. Ano pa? God will send us people. Magpapadala po ang Diyos ng mga tao na makakaranas din po ng parehas na naranasan natin. Yung mga tao na naka-enjoy, nakaunawa, at nakatanggap ng mga kasagutan. So, hindi pwedeng tayo lang. No? Si Lea ulit no? Si Lea na-receive niya yung mga answer. So, gusto niya ma-experience din yun ng kanyang mga kasama. Ganun po yun. Hindi po tayo selfish. No? Hindi po tayo ganun. Then ano pa? Yung mga tao na pinapadala ng Diyos, sila rin ay pangahawak sa pangako ng Diyos. No? And then, lipat ka naman sa iba. Iba naman. Yung, kung pwede mo nang iwanan, pwede mo nang iwanan. Makatanggap sila ng kasagutan na nanggagaling sa salita ng Diyos and sa pulpit message. Ako po, pag nagpupunta po ako ng piano, share po ako ng pulpit message. Sinasabi ko agad na rin, can I share with you yung message natin yung Sunday? Diretso na. Diba? Ganun yan. Kasi, alam mo sa sarili mo na tumanggap ka ng answer and you want to share that kind of answer. So I hope and I pray paglabas natin ng lugar na to, we have full of answer so that wala nang paglagyan ng kasagutan ng mga tinanggap natin.
magfo-flow na yun sa iba. Diba? Magdadali na yun sa iba. So, I hope magkaroon tayo ng ganito. Hindi po kami nag-meditate ng mensahe just because gusto lang namin magbigay sa inyo ng bagong mensahe, bagong topic. Hindi po ganon. Gusto namin, kaya kami nag-meditate ng mensahe, nag-aaral kami ng message, kasi gusto namin na tumatanggap kayo ng mga kasagutan, ng kalakasan, na nagagaling po sa salita ng Diyos. Hindi po yung, ay may bago na naman pong title. Hindi ganon. So we want to make sure na nauunawaan nyo, naiintindihan nyo, and then you are receiving answer from our pulpit message. So, nawa mapuno tayo ng kasagutan ngayon. Diba? And then, for our conclusion, so ano yung what we need to take? Diba? Ano yung kailangan natin kunin? Or kailangan natin tulungan yung mga new believer about change 300%. So ano pong ibig sabihin nito? Yung life, yung destiny ng tao from being a child of devil, kasi galing tayo doon, going to child of God. Sa pagkakaroon ng destiny ng tao to hell, we have to change it to heaven. Very important. No? Kailangan natin ma-experience yung answer of change 300%. From being guided ka ng evil spirit, going to be guided by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, tinanggap mo na yung answer of change. And then, ano pa? Answer of 300%. So, panghawakan po natin yung kasagutan na only Jesus, only gospel, only faith, only the Holy Spirit. So, yun po yung mga kasagutan na ating tinatanggap. And become a witness. Diba? Ano po ba yung trabaho ulit ng witness? Witness, siya yung nakakita, siya yung nakasaksi. Hindi ka pwedeng maging witness or totoong witness kung wala ka dun sa pangyayari. Kaya importante, diba, sa mga court, kakabahan na yung kalaban pag may nalaman, may witness to. Yung may witness to, ano na tayo, tagilid na tayo. So tayo mismo yung witness. Kasi naranasan natin yung pagkilos ng Diyos. And then, continue 300%. So ano pong ibig sabihin nyo? Magpatuloy po tayo sa salita ng Diyos, sa panalangin, and sa misyon na binigay sa atin. Continuation is very important. So, hindi po tayo puro simula lang. Diba? Hindi po puro simula lang. And then last, maging proud po tayo bilang child of God, bilang believer, na tumanggap ng word of salvation. Diba? Magpasalamat po tayo sa kaligtasan po na ating tinanggap palagi. So, and then yung word of God, ma-fulfill po sa atin. Like for example, itong mensahe natin tinanggap ngayon, I pray, like deep prayer, na mangyari po ito, or tumanggap po tayo ng answer. Hindi po yung lalabas na lang sa kabilang tenga. Diba? So, saan man tayo dalhin, siyempre after worship, maghihiwalay-walay, may kanya-kanya tayo ulit buhay, pero iisa lang yung pinanghahawakan natin. Diba? Yun po yung pinaka-importante. Ayun po. So, with that po, let's all pray po. No? Salamat po sa Diyos na magkaroon po tayo ng kasagutan sa mensahe na ating tinanggap ngayon. I hope na we understand po yung God absolute plan, calling, yung power, yung covenant, and then your mission, and patuloy po itong mag-imprint sa buhay natin, maging nature, and tayo is maging testimony po. And we have to hold on to our faith and change our spiritual DNA. So hold on to our identity and the promise of God, and magsimula po tayo sa holy meditation, and then we will receive new beginning. So let's all pray po. Lord God, salamat po sa napaka-importanting mensahe nito. Salamat po for your plan in our life, for mission in our life.
for our calling bilang isang disciple, and also for giving us power to destroy all works of Satan, Panginoon, sa aming sarili, sa aming pamilya, Panginoon. From today, tulungan niyo po kami, Lord, to have the holy meditation, to connect everything po sa panalangin, and to confirm the answer po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Kagaya po ni Joseph, Lord, nawa kami po ay maging model at makita po ng mga tao na kasama ka namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po for the salvation. Thank you for your word. Thank you for this message, Lord. Nawa, we are excited po to see yung answer and to see yung mission na pinagalaw po sa amin sa buong linggo nito. Kailangan po ang aming itinataas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.